Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Cadet 3rd Class Makay mula sa Norso ROTC Bais Unit. At ngayon, nandito po tayo sa Delta Company ng 11IB upang talakayin at mapanayam ang istorya ng buhay ni CAFGO Active Auxiliary Esguera. Magandang araw po sa iyo, sir. Magandang araw din po, ma'am. So, sir, kamusta po kayo ngayon, sir? Okay naman po, pero ito, stress sa ACAD, so sa pag-aaral at saka stress din sa trabaho kasi yung duty ko kasi 6 to 12. So mag-out ko ngayon 12 p.m. So, sir, may katanungan lang po ako dito ngayon na gusto ko lang ipaabot sa iyo. Ang unang tanong ko po, sir, is kailan po kayo nagtapos ng CAFGO Active Auxiliary? Nagtapos ako ng CAFGO Active Auxiliary noong April 28, 2022 doon sa Barangay La Granja, La Carlota City, Negros Occidental. So, sir, ang pangalawang katanungan ko po sa iyo ay bilang isang graduate ng CAFGO Active Auxiliary, ano-ano po ba yung mga karanasan mo sa training na maihahantulad mo sa karanasan mo bilang isang ROTC officer? Yung mga karanasan ko bilang isang CAFGO Active Auxiliary na training ako, at saka yung karanasan ko bilang isang ROTC officer ng Negros Oriental State University Bais Campus Unit is yung drills and ceremonies is isa talaga yon sa ini-implement during training. Kasi sa drills and ceremonies, dito mo talaga malalaman yung disiplina or ito yung implementation na kung saan makikita o paipabati natin yung disiplina sa mga trainee. Just like us na trainee ng ROTC officer. Ang pangatlong tanong ko po, sir, is ano-ano yung mga achievements mo nung mag-training ka ng CAFGO Active Auxiliary? Regarding naman doon sa achievements, same as nandito ako ngayon sa ROTC officer, isa ako mag-aral. Isa din akong presidente or I was also the president of CAFGO Active Auxiliary during our time, class 02-2022. And after sa graduation namin is nagtapos ako bilang isang top 1 ng aming class with average of 97.8. And then inirang din ako bilang isang sharpshooter ng aming class. At saka yung leadership award talaga is nakuha ko talaga doon. At dagdag pa doon sa military achievements ko yung pagiging training directorate ko. After kasi ako nag-graduate ng CAFGO Active Auxiliary is kinuha kasi ako ng training director ng 3rd Division Training School na si Lieutenant Colonel Lord Lawrence G. Medina, Infantry Philippine Army. Isa ako sa hinirang na isang training director or training directorate na. So, ang panghuling tanong, sir, is ano ang magiging mensahe mo sa mga mag-aaral o sa mga taong makapanood sa video na ito? Yung mensahe ko lang para sa kanila is una is yung mga chismis ng iba kasi yan talaga yung na-experience ko dati. Yung mas may marami pang sinasabi yung ibang tao tungkol sa'yo kaysa sa ikaw, sa sarili mo. Kasi yung masasabi ko lang is dapat wag tayo magpapikto doon kasi ikaw yung nag-drive o ikaw yung nagmamay-ari ng sarili mo kasi sarili mo yun eh. So, ikaw talaga yung dapat marunong pa kay sa mga tao or ikaw yung magmamanage ng buhay mo or yung sarili mo. Pangalawa is yung regarding naman sa age or edad. Kasi ako is 26 years old na kasi ako eh. So first year college pa. So dapat graduate na ako eh. So yun lang. It doesn't matter na malaki na yun o mataas yung edad mo or nasa dapat 26 kasi is nagtatrabaho na or may stable na trabaho, pero ito ako is nag-aaral pa rin. Kasi hindi ko talaga minamatter yung edad, is yung matutunan ko talaga at paano ako mag-grow as tao dito sa mundo. At pangatlo is yung time management or saka disiplina. Kasi kapag may disiplina ka is mas klaro or mas vivid talaga yung pangarap mo na maabot mo talaga yun. At regarding naman dun sa time management is yung ma-advise ko lang talaga sa mga manonood is dapat unahin natin yung mas may halaga para sa atin at para sa trabaho natin kasi alam naman natin may mga bisyo tayo, like for example is gusto talaga natin mag-disco or gusto talaga natin mag-inom-inom ganon.
Di naman talaga natin yan ma-deny kasi tao lang talaga tayo. Gaya ko, nag-uminom din ako minsan. So, dapat unahin natin yung obligasyon natin. I-accomplish muna natin yung mga natin, dapat nating asikasuhin, tsaka na yung vision natin kapag may time pa. Pero kung wala na talagang time, dapat asikasuhin naman natin yung sarili natin. Kasi paano tayo mag-reflect sa mga bagay na kung saan, for example, nagkamali tayo ng ganun, dapat mag-reflect tayo. Then, bago tayo pumasok naman sa mga vision natin. Yun lang. So sir, maraming salamat po dahil pumayag ka na maibahagi ang storya ng iyong buhay. Wala nga naman po. Maraming salamat din.